napakahalaga ng legal aspect ng darating na eleksyon. Kaya naman, isa sa mga pinaka nagbabantay nitong legal aspect na ito ay ang Lente. No? And we have with us this morning Attorney Kenji Aman, who is from Lente, ang National Secretariat Head nila. Magandang umaga, Attorney. Yan, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa lahat na nanonood ng Good Morning Boss. Ayan. Okay, so simulan na natin. Ano yung main job niyo? Well, ang Lente ang Legal Network for Truthful Elections ay isang grupo ng mga volunteers na non-partisan na mga abogado, na mga law students at paralegals na naglalayon lamang na masiguro na magkaroon tayo ng isang tapat at malinis na eleksyon. Yung organisasyon namin may tatlong roles na ginagampanan, no? Una, yung public education. So, pumupunta kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para mag-conduct ng voters education. Ngayon na maganda kasi dito, parang pinipilit naming puntahan yung mga sektor, ilang mga sektor na hindi madalas na pagkakondukta ng voters education. Ilan ito ay tulad ng mga indigenous people, o ng mga detainees, or yung mga PWD. Pangalawa ay nag-o-offer kami ng legal assistance. Ang legal assistance sa araw ng eleksyon at sa pre-election din, or sa post-election din. So, sa lahat ng stages ng election, nag-o-offer kami ng legal assistance. So, assistance na yun, it may be in the form of, halimbawa, yung pagpa-file, or kahit ito mismo, yung pagpunta sa mga interview para mag-educate ng tao about laws. Pangatlo, siguro, yung legal reforms, no? So, after namin pangatlo muna yung monitoring. Siyempre, mag-monitor kami sa election. Ngayon, hindi lang election, araw ng election, kung nabalitaan nyo, naging partner kami ng COMELEC sa campaign finance monitoring. So kahit sa pre-election, nagmo-monitor din kami. After monitoring, yon, nag-o-offer na lahat ng mga na-observe namin, tinatranslate namin to electoral reforms. And I'm proud to say na ilan po sa mga bagong rules sa COMELEC ngayon ay nanggaling rin po sa mga efforts namin mula sa aming observations. Actually, sir, very interesting yung campaign ng Lente pagdating sa campaign finance, no? It's really interesting kasi apparently kayo, sir, yung kaantabay or kasama ng COMELEC sa pagbantay ng ng ating mga candidates. Tama. And actually, yung isa pa, Carla, doon sa magandang punto about Lente is one of the new COMELEC commissioners, si Commissioner Louie Guia, ay actually formerly the executive director of tama, Lente. Tama. What is your campaign on campaign finance, Ayan. sir? Yung sa campaign finance, matagal na po kasi tayo may batas sa campaign finance. Ito yung batas sa pagde-declare ng bawat kandidato ng mga nagastos nila at mga natanggap nilang contribution mula sa kung kani-kaninong mga tao, no? Pero hindi po ito striktong na-enforce o na-implement. At ngayon po yung unang beses na magfo-focus talaga ang COMELEC na magkakaroon ng masigasig na pagmo-monitor sa campaign finance. At natutuwa kami kasi natap kami ng COMELEC na maging partner nito sa campaign finance enforcement dahil malaking bahagi ng dahilan na yung pagiging international expert naming executive director na si Attorney Louie Guia. Ngayon, bakit importante ang campaign finance? Importante kasi siya kasi meron po siyang direct link sa klase ng pamumuno na pwedeng ibigay ng isang kandidato. Paano ko nasabi yon? Kasi yung perang pinanggagalingan po o nagpopondo sa kanyang kandidatura, pwede po kasi, marami po kasi mga kandidato na kung hindi natin po alam kung saan nanggagaling yung ginamit na pondo para sa kanyang kandidatura, hindi natin alam kung anong klaseng pamumuno ang ibibigay niya sa atin. Kunyari, kung nanggaling ito sa mga negosyante, ang pumondo sa kanyang pagtakbo ay mga negosyante, then malamang alam na natin na huwag tayo magtataka kung laging pabor sa mga negosyante ang magiging polisiya niya. Meron din tayong mga kandidato na ang pumupondo, mga drug lords, mga warlords, kaya wag rin tayo magtataka kung laganap ang mga weteng sa lugar nila. So yun, may direct link siya sa governance at meron ding isa ring issue kasi dito yung yung pag ng state resources. So kaya lalo na syempre madalas nang mangyari pag incumbent yung kandidato, di ba? Kaya maganda talaga na tutukan natin yung declaration nila ng expenses at contributions. Okay, pero ano po yung action na natitake? Let's say na may nahuli na hindi nga sumusunod sa campaign finance regulations. Ayan.
Currently, nagkaroon ng MOA yung COMELEC with the ILG. Pag within 30 days, pag hindi sumunod sa campaign finance regulation o pagsasubmit ng declaration or statement of expenditures and contributions o yung SOSE, hindi papayagang maupo sa kanyang pwesto ang naihalal o naiproklamang panalong kandidato, no? At meron din tayong, bukod dyan, meron tayong administrative fine na papatawan siya ng administrative fine kung hindi siya mapapatunayan na hindi siya sumunod sa campaign finance laws. Actually, attorney, hanggang saan yung minomonitor ninyo na pagdating sa campaign finance? Kunyari, sir, wag na nating sikreto, pero merong mga programa sa telebisyon na kunyari mag-feature ng kwento ng buhay ng ilan sa mga kandidato. Would you Yes. count that as campaign expenditure? Oo, kasama din yan. Pero bawal po kasi yon. Ngayon, sa panahon ngayon, bawal yon. Bawal pala yun. Kaya marami, mapapansin mo, nangyari yon before campaign period. Right. O, kung meron mang nangyari ngayon na recently lumabas, hindi siya yung mismong kandidato, Right. pero Kamag-anak. kamag-anak siya ng kandidato na feature yung life story ng kamag-anak ng kandidato sa mga TV shows, di ba? So, pero kasama yon. So lahat ng ito, actually madali lang din kasing takasan, no? Yeah. Or madaling paikutan itong mga batas na ito. Pero paano niyo, sir, monitor para masigurado, or what are you doing para masigurado na pati ito, no, nabibilang at natitake into account? Mahirap kasi tulad nga na nabanggit ko kanina, no, first time kasi itong ginagawa. And yung initial naming action ay pumunta kami sa mga election sa bawat munisipyo. At tinasabi namin na kami po ay naging partner ng COMELEC. Meron po, dapat po kasi ang mga kandidato, nagsasubmit sila ng report ng expenses nila sa local election officers. Now, nakaka-disappoint at nakakagulat dahil pagdating namin sa mga election officers, sinabi nila, ay, hindi naman kasi nagre-report ang mga kandidato ng mga ganyan-ganyan. So, you see, we're going against a practice na matagal na mali. Right. So we're trying to change that practice and we're trying to install a new system of following the law, ganyan, of compliance with the law. So yun yung simula. Ang LENTE nakafocus sa legal aspect, no. So that would include voter education, educating people on the law on campaign finance, and again to assist in the filing of cases against campaign finance laws violators. Okay. And of course, maganda rin na ngayon, nagiging active na rin kayo sa social media. Of course, yung mga kabataan rin sobrang active. And you have the hashtag yung para sa bayan. Can you Correct. tell us a bit more about this? Okay. As I've said, no, yung organization namin, we pride ourselves of being composed mainly by law students. So, sabi nga namin, sa mga institutional partners namin, ang pinaka-importante yung mga law students. They're the backbone of our organization. Mawala na ang lahat ng members, pero hindi pwedeng law students. Kasi sila ang nagpapatakbo, ang bumubuhay sa LENTE. And we pride ourselves in that. So, parang kami yung nagbibigay ng youthful youth factor sa election. And I think more than sending that message, we are the message in itself na parang ang kabataan ay aktibong nakikilahok sa halalan dahil karapatan natin to, di ba? And totoo yun, yung hashtag para sa bayan. Kasi when you think about it, or when you ask our LENTE volunteers, hindi sila sumusweldo. Wala silang nakukuhang pera dito. And talagang ginagawa lang nila to out of pure love for the country. Imagine, you as well as I've heard, no, alam mo kung gaano kahirap maging isang law student. Pinipilit nila talaga itong isiksik sa schedule nila, and they go to far-flung areas, umaakyat sila ng mga bundok, nagbabangka sila papunta sa mga islands just to bring the law to the people. So gusto ko nga parang yun yung kaya meron tayong hashtag para sa bayan, and we want to cater to more people, to reach out to more people, to the youth especially. So yun. Kung sakali, sir, are you also accepting mga hindi law students na willing kunyari maging paralegal, no? Para rin sa inyong organization? Oo naman. Kaya nga parang nung sinabi namin, lagi na nga dati we are a pool of lawyers, law students. Now we are a pool of lawyers, law students, and paralegals. Mhm. Actually, ngayon nga, nagsisimula na kami mag-tap sa college. Sa undergraduate level. Undergraduate level. Kasi parang naisip namin, yun nga, if we want to spread our
and we want everyone to be included, then and we want the youth to be in it, then why not tap the undergraduates, di ba? You also have this do-it-yourself affidavit for reports and complaints na Oo. tinutulak. What is this about, sir? Well, kasi isang common misconception is na I think pangit dahil nakakahinder siya ng prosecution ay pag may nakita kang offense, kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan at may nakita kang violation, ang common misconception ay kailangan ko pa humanap ng abogado para makapag-file ng affidavit or complaint affidavit, which is not the case because a complaint affidavit by its nature is merely a narrative. Isa lamang po siyang pagsasalaysay. At para gumawa ng pagsalaysay, hindi mo kailangan ng legal skills kasi magsusulat ka lang, magkukwento ka lang kung ano po yung nakita nyo, naramdaman nyo, narinig nyo, o na-sense nyo. So, hindi nyo kailangan ng abogado. Kailangan nyo lang siguro ng abogado para i-notarize. Notary public. An affidavit, anyone can do it. That's what we are trying to advocate nga na you could do your own affidavit. And importante kasi, di ba, na pagka-witness mo ng isang election violation, na isusulat mo siya para fresh na fresh, you don't miss out any detail. So, that's what we are trying to, that's a skill or that we are trying to impart sa mga tao na you can learn your own, you can learn how to make your own affidavit. And yun nga, sa lahat ng mga trainings namin, ginagawa namin yun, tinuturuan namin silang gumawa ng affidavits. So, it's a do-it-yourself affidavit. Okay, actually napakaganda ng ginagawa nila kasi parang napapakita na lahat talaga ng tao can have a very big role sa upcoming election. Totoo yan. Yeah, so kung gusto nila mag-volunteer, ano ba yung gagawin? Madali lang, no? You could check our website, lente.ph, or you could email us at lente.philippines@gmail.com, or you could like us on Facebook, Lente Philippines, or you could follow us on Twitter, at lente_ph. Ayan. Siguro, sir, a few last lang, no? Actually, si Commissioner Louie Guia was appointed just very recently. Do you expect, sir, na madadala niya yung mga campaigns ng Lente, no? Particularly with legal education, accessible legal work para sa COMELEC? Actually, sobra akong hopeful sa pagkakaluklok ni Sir Louie as commissioner, as one of the commissioners sa COMELEC. Why? Because actually, marami nga nagsasabi, it paves a new era. Mhm. Parang, it's a new era. Parang, new era ng pagbabago, new era ng reforma. And Sir Louie, I've known Sir Louie for quite some time now and parang natutuwa ako kasi, kaya nga kami andito eh. Kasi yung mga ideals niya, na-imbibe namin, na-impart niya sa amin, and nakikita namin na there is hope eh. Kasi the fact na yung mga pinaglalaban niya at the end of the day na-recognize dahil COMELEC commissioner, no? Posible pala. I mean, everyone is so pessimistic about the bureaucracy, about our government, about everything, about this country. But kung nagtsatsaga ka and you stick to your ideals, you stick to your vision, pwede rin maisakatuparan at nakita namin yon kay Sir Louie. Ayun. Talagang napaka-inspiring, Jace. Ako na-inspire ako kay Sir. Pero Sir, meron ba kayong final message para sa ating mga viewers? Ayan, oo. So, inaanyayahan ko po, kami pong kasama ng aking mga co-volunteers mula sa Lente, ang bawat mamamayan na makilahok, makialam, magbusisi at magbantay ngayon sa eleksyon. Dahil ang pagboto natin, atin to eh. These are fundamental human right. More than anything, parang ito yung iisang panahon kung saan ang lahat ng tao pantay-pantay. Mayaman, mahirap, may isang boto. So, at ito yung iisang panahon na lahat tayo pwedeng. Kaya sana pag-ingatan natin to at samantalahin natin tong opportunity na to. I-claim po natin. Kaya magbantay po tayo, makilahok sa eleksyon. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, attorney. That was Attorney Kenji Aman Thank of you the very Legal much. Network for Truthful Elections o ang Lente.